Good morning po sa ating lahat mga kapatid. May nagtanong po na kapatid po natin is ano daw yung example po ng organic na pagkain ng aking mga alagang pabo. So kung nakikita nyo, marami-rami na po yung pabong pinapakain ko ngayon. Yan po sila. Ipapakita ko po sa inyo mga kapatid, ipapasilip ko po sa inyo na sa ganun ay magkaroon po kayo ng idea. So, isa po sa gamit talaga dito sa aking organic na pagkain sa aking mga pabo is may malapit po na supply ng tubig. Ayan. Pag malapit na supply ng tubig, mayroon na po tayo niyan. Ayan. So, need ko rin po ng isang balde. At actually, 2 balde po yan yung pinaghahaluan ko ng pagkain ng aking mga alagang pabo. So, ito po yung organic na pagkain pero actually, parang organic talaga yung tingin natin dito. Pero para sa akin, matatawag ko ito na semi-organic. Kasi nga, kung nakikita nyo, nangunguha kasi ako ng mga reject na gulay sa merkado. Kung saan marami na po akong nakilala. Noong una, parang nahihirapan akong manguha nito. Kaya dumating po sa punto na nangunguha po ako ng kangkong kung saan maraming kangkong dito sa aming area. Pero sa ngayon, sa awa tulong ng Diyos, hindi na po ako nangunguha ng kangkong. Kasi may nakukuha na po akong reject na gulay na binibigay na lamang po sa akin. Kasi nakilala ko na po yung may-ari ng tindahan. Ito, kita nyo naman, may mga balat ng gulay, gabi, carrots, repolyo, pitsay. Ayan, halo-halo na po yan, mga kalabasa, buto ng kalabasa, balat ng kalabasa. So yan po yung aking ginigiling mga kapatid. Isa po yan sa ginagamit ko. Depende po, may mga tinangkong katawan ng kangkong na nakakuha ko po. Ang prinsipyong ito is hindi po ito magiging epektibo kung wala pong shader. Yan po talaga yung reality. So dito po sa aking pabuhan, nagdala po ako ng supply dito ng kuryente. Ayan, para mapaandar ko po itong shader. So 20 volts po yung kuryente na kailangan nito. So yan po yung isa sa ingredients. Pero hindi po ganyan lahat kapariha. Minsan maraming talong, basta depende, maraming sayote. Ayan po. Tapos, isa rin sa pandagdag ko po is itong sapal ng niyog. Ayan o. Ayan, sapal ng niyog. Ito rin yung isa rin sa ginagamit ko na panghalo. And then, minsan rin, marami ako nakukuhang ubi-right o lantang saging, lantang apple, mga prutas. Ngayon, konti lang po yung nakuha ko. Ayan, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na puno ng kangkong. Ayan o. Yan yung puno ng Chinese kangkong. Yung pinakadulo lang kasi yung kukunin ng bumibili eh. Ito naiiwan. So ito, ginigiling ko rin. Ito rin. Marami yan mga kapatid. Ayan. Yan naman po yung gagamitin ko mamayang hapon. So ayun na po. Sapal ng niyog. Ayan, mga reject na gulay, balat ng gulay. Halo-halo na po yan ha. And then, ayan, prutas minsan napakaraming saging. Minsan nga, kung maraming saging is parang nagsasawa na po sila. Kumbaga, yung ginagawa ko is tinitimpla ko na lamang po talaga mga kapatid para hindi po sila magsawa. Tapos, isa pang pandagdag ko is ito, sapal ng taho. Ayan. So, salamat sa Diyos dahil ito, mahigit sa 1 taon na po na ako po yung kumukuha ng sapal doon sa naging kaibigan ko na po na gumagawa ng taho. Ayan, yung kanilang hanap buhay is gumagawa po sila ng taho. So, hindi lang naman ako ang kumukuha doon sa kanya, pero isa po ako sa maraming sapal ng taho na binibigay o binibigyan niya. Ayan. Ang usapan namin dati is 50 pesos isang balde, yung maliit na balde. Pero ngayon, awa tulong ng Diyos, naging kaibigan ko na rin. Katagalan ko na. So sobra-sobra na po. Minsan nga pag nakukuha ko, lalo na pag linggo at sabado, ayan, itong sako na ito is malapit nang mapuno hanggang dito, himabaw. Ayan.
So, yung aming usapan na lang is, ayun, 1,500 ang ibibigay ko sa kanya isang buwan. Ayan. Kasi ayun, para hindi ko makalimutan eh. So, binibigay ko ng buo 1,500 sa isang buwan. Ayun. At salamat sa Diyos dahil sobra na yung nakukuha ko. Marami nga. Madalas talaga, sobrang dami. At ito naman yung pandagdag ko pa na isa rin sa pinanghalo-halo ko sa pagkain ng aking mga alagang pa. Ito yung aking mga pabo. Ito, sapal ng trigo. Ayan. So, ito, sapal ng trigo. Ayan. So, ito naman, nabibili ko ito ng 250 isang sako. Ayan. Sa ngayon, ang isang sako is 2 araw na lang, ubos na agad. Kung lalaki na yung mga dumalaga at binatilyo ko, siguro isang sako nito is isang araw. Ganun po yung mangyayari. At ubos na yung feeds ko dito eh. Pero andun, mayroon akong lagayan doon. Sinasabi ko na lang sa inyo po mga kapatid na ayan, example ko yan ng feeds na natira dito. Hinahaluan ko po ng feeds yung mga batang pabo ko po. Kung ito lang po yung sa totoo lang, sasabihin ko na po sa inyo dahil napakalaking bagay po ito kung sakali mang marinig ninyo o makita ninyo ang vlog na ito mga kapatid. Kung mayroon na po kayong mga ganitong sangkap, ayan. Maganda po yan, okay na po yan na ipakain natin sa mga breeder size na po. Pero sa mga 2 buwan, 3 buwan mga kapatid, hindi po yun sapat na ipakain. Madali po silang magkakasakit kung yun lamang po yung ating ipapakain. So, liban dyan, doon sa mga batang pabo mga kapatid, sa taong 2025, saka ko pa lamang naman talaga ito in-apply. So, ito po, may sakong ay. Ito po yung pandagdag ko sa feeds nila, Nutri-Grow. Ayan. Maganda po yung epekto nito mga kapatid. Kung sakali man, kasi ito lang yung mura-mura na konti na feeds eh. Yung scramble na subukan ko na rin. Hindi maganda yung epekto. Ayun. So, ito na nga. Andito na po tayo sa punto kung saan naipakita ko na po sa inyo. Umapaw na yung tubig. Papatayin natin saglit. Yeah. Ayan. Nasira na kasi yung float switch dyan eh. Kaya ayan, manual na rin uli. So ipapakita ko po sa inyo mga kapatid, bibigyan ko na lamang po kayo ng idea is, ayun nga, alam ko po sa mga ipinakita ko po sa inyo is posible na wala pong available nito sa inyo. Reality po yan. So dati, itong mga nakikita nyo is wala po ito, hindi po ito available dito sa akin. Dumating nga sa punto na kumbaga, anong tawag dito, dumating po doon sa punto na parang nasabi ko sa sarili, napaka-bliss nung ibang tao. Kasi nga, marami silang availability na sangkap na gagamitin nila. Dati nakikita ko Madre de Agua, Azola. So doon po nagsimula mga kapatid. Ay isi-share ko po ito sa inyo nang sa ganun ay parang hindi po kayo matatawag hindi niyo matawag sa inyong sarili na hindi kayo mapalad, dahil kung atin lamang pong iisipin talaga is nasa sa atin na kasi kung paano natin i-adjust, dahil yung mga availability sangkap is andito lang yan sa ating paligid. Ayan, dati nainggit ako, reality o tamang pagsasabi, parang nainggit ako sa ibang kababayan natin kasi nga marami silang sangkap, marami silang saging, puno na saging, Madre de Agua, ayun nga, sinubukan kong magtanim dito ng mga Madre de Agua, saging. Ang problema sa panahon ng tag-init is namamatay kasi kita nyo naman yung area dito is mabato. Ayun, parang na-discourage ako. And then kasunod nun, wala akong magamit eh. So kumukuha ako ng kangkong. Marami namang kangkong doon sa bandang unahan sa amin. Mga 10 minutes yung biyahe. Ayun, success naman. Pero ayun nga, parang kulang talaga eh. So ayun na,
pumunta ako sa palengke, doon na nagsimula na ganito pala. So ito yung mas pabor sa akin kasi dadaanan ko na lamang pagkatapos kong ihatid si Mrs. is dadaanan ko na lamang po yung kanilang mga tira-tirang mga gulay, mga reject na saging. So doon na po mga kapatid. Kung sakali man mga kapatid wala po sa inyo itong mga sangkap na ipinakita ko sa inyo kanina, kayo na lamang pong mag-improve talaga mga kapatid. Isipin nyo na lamang po kung ano po yung available sa inyo. Dito sa amin, kagaya ngayon, ipapakita ko sa inyo. Nakapulot kasi ako, nung nakaraang mga linggo, nakapulot ako ng yellow corn. So, sobrang lakas silang kumain ito mga kapatid. Alam ko po, posible po sa inyong area, kung sakali man, baka mayroon pong makukuha kayong yellow corn. Ayan o, napulot na po ito sa kalsada mga kapatid. Unang kain nila nito, hindi sila kumakain, pero nung nasanay na sila, ayan o, yung nasa labas, hindi makakain. Sobrang lakas silang kumain ng yellow corn mga kapatid. Ipinakita ko lamang po sa inyo. So, ayun nga, gusto ko pong iparating sa inyo is kung wala man kayong mga sangkap na kagaya nito, wala kayong sapa ng tao. Pero barato naman o mura lang yung tahop sa inyo o darak. Tapos mura lang rin itong yellow corn sa pagkakalam ko. Ito sa klase ng mais, itong yellow corn yung pinakamura eh. So, maaari kayong bumili mga kapatid. Kung mayroon ring mga palay dyan sa inyo, nako, sobrang mura na po ng tahop o darak. So yun po yung inyo gagamitin mga kapatid. Itong mga breeder na po mga kapatid, basta't mabusog lang sila, ayos na po. Hindi na po kailangan talaga na haluan ng feeds. Pero sa mga batang pabo, ayun, doon po natin kailangan. So, sana po mga kapatid, nakabigay po ito ng kaunting impormasyon sa inyo. Kayo na lamang po mag-isip kung ano po yung maraming sangkap na ipakain sa inyong mga alagang pabo sa inyong area. Kasi nga, iba-iba talaga. Alam ko po, itong mga kagaya nito, baka hindi ito available sa inyo. Ngunit marami naman kayong Madre de Agua, kangkong, ano pa ba, puno ng saging, bulantang saging. Ayun, maaari nyo po yung gamitin mga kapatid. Kumbaga, palawakin na lamang po ninyo ang inyong imahinasyon. Tamang timpla lang po. Kumbaga, hindi lang po natin talaga sobrang pasubrahan sila sa mga ibinibigay natin. Ina-adjustin na lamang po natin talaga mga kapatid. Kumbaga, tayo na lamang po yung magtitimpla. Sana po nakabigay ito ng kaunting impormasyon sa inyo mga kapatid. Hanggang dito na lang. Lagi nyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye.